dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sana wag nating gayahin yung mga ganitong klaseng vlogger na porke kakampi, porke kadikit ng mga Duterte, gagawan natin ng mga kwento para palabasing malinis. Hindi ho ganon. Kung kayo ay para talaga sa bayan, naniniwala ko hindi ganyan ang pangangatwiran. Pero kung kayo ay para sa bayad, eto na yan, magandang example yan. Kung ano yung ginagawa ni Banat Bay. Diba? Pero mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na magandang example ako. Pero nasisigurado ko sa sarili ko na doon lang ako lagi sa tama. Kahit sino ka pa, kahit kapatid, kahit pinsan ka pa ng aking sinusuportahan, kapag mali ka, mali ka. Diba? Kaya kahit anong paikot-ikot ni Banat Bay dito, walang mangyayari. Maliban na lang sa mga bobong mga membro ng kulto. Sabi nga ni Trillanes. Diba? Yan yun. Oh. Sabi ko nga sa inyo, baka sabihin nyo ano yung bayad-bayad na yan? Hindi Tanongin nyo, sinin nyo. Ko na sa inyo ito, nagkasalita ko bilang dating DDS vlogger. Nung nawala si Duterte, tinagtad ako ng kaso. Panoorin nyo to, ha? Panoorin nyo. Yan, pasok. Ako sinasabi ko na sa inyo ito, nagkasalita ko bilang dating DDS vlogger. Nung nawala si Duterte, tinagtad ako ng kaso. Tinagtad ako. Iniwan din ako sa ere ng mga yan. Maging aral ito sa inyo. Ha? Maging aral sa inyo. Hindi yung na akala nyo nakarekta kayo kay Baste, nakarekta kayo kay Sara. Pag-aralan nyo kung gaano ka-oportunista ang mga yan. Kita nyo? Pag-aralan ninyo kung paano kayo ginagago at ginagamit ng mga yan. Yun ang pag-aralan ninyo. Diba? Ayun na, galing na ho kay, yan, magaling manggamit ang, ang grupo ng mga Duterte. Ayon mismo sa kanilang kakampi, mga kababayan ko. Pero hindi ho yan. Siningit ko lang kasi dito kay Banat Bay yung mga logic niya. Talagang bihasang-bihasa na. Diba? Talagang bihasang-bihasa na ho si Banat Bay pero eto mga kababayan si Coco Pimentel ho mga kababayan. Pasok! Madaliin na yan. Tapusin na yan. Kasi ito ho ang panawagan ho ni Coco Pimentel na gusto na hong mapabilis ang impeachment o ma-impeach si Sara Duterte. Mga kababayan ko. tapusin na yan. Madaliin na yan. Tapusin na yan. Kasi marami nangyayari sa ibang lugar ng mundo marami. Hindi pwedeng ang Pilipinas ang pinoproblema natin is alisin ba itong isang high-ranking official dahil sa violation of the Constitution. I-determine na yan ng mabilis. Tapusin na House of Proceedings sila, pasa na sa Senate yan, and then the Senate, let's say, before the year ends na 2026, dapat tapos na. Kita nyo? Mga kababayan ko gusto na hong mapabilis yung pong ginagawang pagdinig at mapabilis na rin dyan po sa may Senado at sana matanggal na si Sara Duterte. Ako panigo ako din Kanino? Kay Coco Pimentel na dapat ganyan, mabilis. Alam nyo mga kababayan sa pagdating sa politika, hindi porke akala mo kakampi mo, dapat todo kampi ka rin. Hindi Minsan mga kababayan, yung mga kakampi na akala nyo, sila yung mga matitindi. Nakuha nyo? Sipin nyo, Bambino, ikaw makinig ka. Martinico ka pa naman. Di ba Reyna Daniela, Aaron Reyes, Yan, si Bambina. Dapat mga kababayan, tulad ni Senator Coco, itong nangyayari na ito, huwag na tayong magpa-grandstand. Kapag ka may kasalanan, may kasalanan. Oo. Tapusin na!
Oo. Alam nyo, mga kababayan. Siyempre, sasabihin nila, sabi ko tulad nga ni Bland Villamor mukhang tunog DDS. Hindi ho. Oo, hindi ho. Ito nga ho galit sa mga DDS bakit? Binaboy ho yung partido ng tatay niya 'Di ba? Yung PDP laban, sa tatay niya yun 'Di ba? Anong ginawa ng mga Duterte? Ayun, inagaw. Tapos ang inilagay na presidente, si Basti Duterte. Nakita nyo kung gaano nila binaboy. Kaya galit ho si Coco dyan sa mga yan. Nahati ho yung PDP kaya nagpaubaya na lang. Pinaubaya ho ni Coco Pimentel na tinatag ng tatay niya, yung PDP laban na yan. Pero napunta kay Baste. Putik na yan ang nagtatag mga kababayan, isang matalino, Coco Pimentel. Tapos mga kababayan, ang naging dulo, isang bobo, tatanga-tanga, na bakla. Di ba mga kababayan ko? So kung inyong pag-aaralang maigi, mukhang mukhang nadali si Coco dun kaya umalis si Coco sa PDP, nasira reputasyon ni Nene Pimentel. Yan. Magaling yan magaling naman talaga yan. Kapag ka nasira ka lang talaga sa mga propaganda ng mga Duterte, nahihirapan. Kaya nga tayo patuloy-tuloy na pinapaliwanag natin kung paano nanlilin lang ang kampo ni Duterte sa pangunguna ng mga trolls nila, sa pangunguna ng makinarya nila, sa pangunguna ng mga makina para ho magpakalat ng mga fake news. Hindi nyo ba napapansin? Ito tandaan nyo hindi nyo ba napapansin? Mula nang dumating si Duterte sa national, government, naglabasan na ang lahat ng fake news. Lumaganap ang fake news, mga kababayan ko. Mula nang dumating, sino? Si Duterte sa national level. Ano nangyari? Nagkalat ang fake news. Hindi nyo ba napansin? Hanggang ngayon, mga kababayan ko, dala-dala nila. Puro fake news. Andyan na gawan nila ng video ng peke si Pangulo na nagdodroga. Nandyan na gawan nila na nakikipag-orgy raw si Pangulo. Puro mga AI naman, Pero pinapaliwalaan nila. Kasi nagawa daw nila Kasi alam daw nila na uto-uto daw yung mga followers nila. Kaya tuloy-tuloy sila sa ganun. Ako sana gustuhin nyo ko kung ano yung ako. Ayoko kong ipilit at ayoko magkunwari para gustuhin nyo. Nakuha nyo? Ayokong magkunwari na kunyari kampihan ko si Martin kahit mali. Gusto ko, mahalin nyo ko, gustuhin nyo ko ng kung ano ako. Ayun ako Ayaw ko sa mga katulad ni Martin na magnanakaw di sana, kung sino yung makakaunawa at makakatanggap, sila ho yung mga magmamahal sa akin katulad nyo. Anyways, mga kababayan ko, nagugutom na ako. So paano mga kababayan, di kita-kita na lang ho tayo. Pero Boss Mike, marami pong kulto. Maraming kulto. Marami pa sana tayong tatalakayin mga kababayan ko. Kaya lang talagang nakakapagod din yung salita ng salita, So paano? Kita na lang po tayo mamaya pagkatapos ng pananghalian. Babalik po tayo. So muli mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.